Sander, magandang umaga sa ating lahat. Opo, Senador, kuhanin namin na inyong reaksyon dahil po merong 16 na opisyal ang ban po sa pagpasok sa China, sa Hong Kong, Macau. Ito po yung LGU, mga opisyal ng Kalayaan, Palawan. Maituturing po ba nila ito na Badge of Honor, Senator? Una-una, karapatan naman ng host country na hindi papasukin maski sinong foreign tourist. So yun ang una. So hindi natin pwedeng questionin ano man ang motibo, ano man ang dahilan ng bansang China kung meron sila binaban na mga tao na dito sa Pilipinas. Opo, isusunod ko na rin pong tanong, yun hong debate naman na hamon po ni Senator Marcoleta laban po kina Justice Carpio et al. Alam mo, sa akin lang kung mag-a-advise ako doon kay Attorney Batong Bakal at kay Justice Tony Carpio, pati kay Commodore Tariela. Kasi pagka nagkaroon ng forum, ng stage para pagdebatihan at ang pag-uusapan yung right of abode, yung basic right ng mga kababayan natin sa Pag-asa Island ng Kalayaan Island Group sa lalawigan ng Palawan. Para masakit panoorin, masakit pakinggan. Na kapwa Pilipino, Pilipino sa Pilipino, isang senador, isang retired justice, isang expert sa maritime law, at isang commodore, ang pinagdedebatihan yung territorial integrity saka yung sovereignty ng Pilipinas. Parang hindi magandang tanawin, ika nga. No? Sa akin hindi necessary. Kasi sabi ko nga, pointless yung debate Kasi dapat hindi tayo nagdedebate pag ang pag-uusapan yung soberenya ng ating bansa. Pangit. Opo. Senator, mabalik po tayo doon sa 16 na opisyal nakasama po sa blacklist ng China. Tingin niyo po ba dapat magbigay ang DFA ng diplomatic support doon po sa ating mga lokal na opisyal? I think so. Kasi meron tayong basic right to travel. Pero may limitasyon yon. Wala naman tayong right na nasa ilalim ng ating konstitusyon na absolute Pati yung freedom of expression, may limitasyon yan. Kaya may mga libel laws, di ba? At lahat. So, sabi ko na kanina, karapatan naman ng China o maski anong bansa na hindi tanggapin ang sino man turista sa kanila. Sa atin ganun din Kung meron tayong halimbawang idideklara na huwag natin papasukin. Karapatan din natin yon for any reason. Pero tama yung DFA, siguro para pangalagaan din yung karapatan ng ating mga kababayan, para pangalagaan yung kanilang right to travel, baka pwedeng magawa ng representation through diplomatic means, para i-reconsider yung pagbaban sa ating mga kababayan. Senator Ping, paano po natin masisiguro na hindi po ito magdudulot ng takot sa iba pang LGUs na nais magsalita laban po sa China? Hindi natin mayalis yun, lalo na yung siyempre mahilig magpunta sa Hong Kong, magbiyahe. Maski pa paano, iisipin nila, i-consider nila kung magsasalita sila. Kasi ito medyo malalim yung pinag-ugatan Kasi nagpasayata ng resolution yung Kalayaan Island Group, yung local government unit, na magdeklara na persona non grata. So medyo malayo na yon. So ito yung ganti ng bansang China. Siguro yung ambassador natin dito sumulat sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, naggawa ng representation sa gobyerno nila para gumante na sige, persona non grata kami sa Kalayaan Island Group, di ban din namin kayo sa aming bansa. Pero tingin nyo dapat bang higpitan din, Senator, yung pagpasok ng mga Chinese officials sa sangkot po ng pambubuli sa atin sa West Philippine Sea, yung kanilang pagpasok dito po sa Pilipinas? Ang mas mahigit na dapat mag-evaluate, may kaalaman dyan yung ating Department of Foreign Affairs. Kung nararapat ba na umabot sa sukdulan sa ganun desisyon. Opo, yun po nga Senate Resolution 256 na kumukondena naman po dun po sa mga tila, kumbaga po matalim na dila po kasi na sinasabi po ng Chinese Embassy sa ating mga opisyal ng pamahalaan. Sander, sense of the Senate lang yon, hindi binding yon sa executive, hindi naman batas yun Yung resolution yon, sense of the Senate, parang sa pananaw ng karamihan ng mga senador,
hindi nararapat yung ganong mga klaseng pananalita. Kaya nagpasa ng resolution at ito'y na-adapt nung kahapon yata o the other day Yes, opo. sa plenaryo. Alright. It's a mere sense of the Senate. Statement ito ng Senado para mapangalagaan naman yung aming ibang mga colleagues na tinutulig sa rin. So kailangan din na gumawa kami ng statement na kung saan parang teka muna, mga kasamahan naman namin tong tinatamaan sa pagtutulig sa maanghang na salita, gumawa naman tayo ng stand natin. Opo. Opo. Senator, may nabanggit po kayo na posibilidad na may mga homegrown traitors o yung meron po tayo mga sariling kababayan na umunay ginagamit po ng mga dayuhang kapangyarihan upang impluensyahan ang pamahalaan ng Pilipinas. Ito po ba ay beripikado, itong mga impormasyon na ito, at meron na po ba kayo mga natutukoy na mga opisyal na posible pong mga homegrown traitors? Angel, hindi ganun ang context. Ang sa akin, kasi matagal akong intelligence operative in my previous life. Nung nasa military ako, saka nasa PNP ako, most of my work nasa intelligence. At alam ko yung kalakaran. Pag nagpo-project kasi yung sinabi ko lang doon, yung most common sources of information, intelligence information, dalawa. Yung tinatawag naming SIGINT o yung Signal Intelligence or Technical Intelligence. At yung pangalawa, yun yung HUMINT o yung Human Intelligence na kung saan either mag-project ka ng deep penetration agent nanggaling sa iyong bansa, pinadala mo sa ibang bansa para mag-penetrate, para makapasok sa mga opisina ng gobyerno, makakuha ng mga information. At yung pangalawa, sa aking tingin, mas mabilis yung recruitment in place. Kaya ang tawag ko doon sa mga pumapayag na ma-recruit ng foreign government para magbigay ng information, masiselang informasyon sa ibang bansa to the detriment of their own country. Yun ang tinatawag kong homegrown traitors. Ano yun? Yun ang konteksto nun. Wala akong pinatutungkulan na maski kung sino na yung actuality, in actuality na ito homegrown traitor ito. Pero meron po ba silang pananagutan sa ilalim po ng batas, yung mga opisyal o mga influencer na nagpapakalat po ng dayuhang propaganda laban po sa interes po ng ating bansa? Hindi propaganda. Kung tungkol sa pagkuha ng mga intelligence information, sensitibo, na nagbo-border sa national security, merong batas yan, espionage. Pwede sila makasuhan sa espionage law ng ating bansa. Opo. Sen, sa ibang mga paksa pa po, yung Senate Blue Ribbon Committee report tungkol po sa flood control, ano ho yung mga pagbabago na doon po sa draft report natin? Wala, except na yung phrase na for filing of charges, pinalitan lang naging specific lang. Na nagre-recommenda na magkaroon ng preliminary investigation. Pero ang meaning nun pareho rin. Yung for filing of charges, para lang mawala yung misinterpretation nung hindi kabisado yung procedure para sa pagsasampa ng kaso. Baka isipin, korte na yung pinag-uusapan, na yung Blue Ribbon Committee nagre-recommenda na sampahan ng kaso sa korte, which is beyond our mandate. Kasi yung mandato na yon, yung mag-file ng information sa court, mandate yan ng DOJ at saka ng Ombudsman. Yes. Oo. So yun lang niliwanag. So walang nabago pati sa mga pangalan, pati sa substance, pati yung mga enumeration ng mga kaso na posibleng o nire-recommenda na filean yung hindi lang naman yung tatlong kasamahan namin ang nababanggit dito. Actually, 6 lahat yung naka-recommenda for preliminary investigation. At yun, nangyayari na talaga na nag-undergo na sila ng PI sa DOJ o kaya sa Ombudsman. Si former Senator Bong Revilla nga, lampas na sa preliminary investigation kasi nagkaroon na nga ng arraignment, hindi ba? So, yun, hindi naman pwedeng kontrahin na yun. Parang sa amin na nga karamihan ng galing yung mga ebidensya ng DOJ at saka ng Ombudsman. Patapos ko kontra kami, hindi namin i-recommend for preliminary investigation. Pero yung for filing of charges, kinorek lang namin o kaya in-adjust lang namin yung lingwahe. Pero pareho pa rin ng meaning. Pareho pa rin yung implikasyon. Opo, yung iba ho, baka ang intindi po ay, ang interpretation ay parang humina. Lumambot. Oo.
Oo, somehow I have to be blamed kasi nagamit ko yung salitang soften. Pero soften the language, not soften the draft report. Yung iba na-interpret na pinapasoften yung mismong report. Mhm. Kaya somehow, meron din akong pagkukulang. Pero yun nga, meron din namang role ng pagkukulang sa pag-intindi yung reporter na nag-report sa mga station, sa mga outlets. Opo. Kasama ho ba dun sa anim si Congressman Martin Romualdez? Kahapon nung sa final draft kasi ni-review yung narrative, lahat ng ebidensya. Doon siya sa kategorya na hindi sinasampang kundi further inquiry o kaya yung case build up or fact finding. At saka may recommendation din para sa AMLAC na magsagawa ng hakbang para mag-initiate ng pag-request sa Court of Appeals ng freezing. Kasi ang requirement lang naman ng AMLAC para makapagsampa sila ng request sa Court of Appeals sa freezing, meron nakadakit na kaso. And I believe na meron na nakadakit na kaso. Sa early stage pa lang ng preliminary investigation or sa fact-finding. So yun ang kasama sa recommendation. Plus meron pang iba doon hindi ko lang matandaan na. Yun ang kanyang level. Hindi namin siya nirekomenda. Kaya ang ginawa namin recommendation for the preliminary investigation, tapos and or fact finding, tsaka case build up as the case may be. Kasi sa DOJ ang tawag nila bago mag preliminary investigation, case build up. Sa ombudsman naman ang tawag nila sa case build up, fact finding. Pero isa lang naman yung meaning. Oo. Okay. Senador, sa iba pang usapin, hinggil po dito kay Senador Bato kasi hindi pa rin po pumapasok. Meron na po bang update hinggil sa panukala amyendahan yung rules po natin nang sa ganoon maipatupad itong no work, no pay? Is it possible po ba, Senador Ping? Merong na-file na bill sa House. Sa Senate, hindi ko sigurado kung merong nag-file ng bill. Kasi kung sa House merong measure, maski maipasa nila on third reading at walang counterpart sa Senate, hindi magiging batas yun. Pero I'll check kung merong ganong similar na measure sa upper chamber. Opo. Doon naman ho sa napabalita na posible raw ho magkaroon ng term sharing sa liderato ng Senado. Totoo po ba ito? Ano yun? Half joke at saka half truth. Kasi nung nasa lounge kami, nagkakantsawan kami doon. Andun din si Senator Loren. Ito naman si Senator Kiko, nag-groupie, nag-selfie. Opo. Tapos tinatanong kami, anong hashtag? Halos sabay-sabay naman kami, power sharing. So, pinost niya. So, doon nagsimula yun. Oh. Opo, Pero half true rin, kasi sinabi rin ni Majority Leader Subiri, bakit nga hindi? Kasi kung instead na sa minority pa kumuha ng boto para maging Senate President si Senator Loren, kaya naman ng majority block dahil nasa amin yung numero na bigyan din siya ng pagkakataon na maupo bilang Senate President. Yun lang, hindi na pag-usapan kung kailan. Ganun po sir, mga tig-ilang taon? Hindi na walang detalyeng ganun Kasi sabi ko nga, half joke, half true Opo. At, walang detalye. Oo. Opo. At Sen, panghuli na lamang po siguro yung LEDAC priority bills. Ano po rito yung sa inyo po ay palagay po ninyo pinakamahalaga? Hindi pa kasi kami tinawag mag-caucus ni Senate President. Hindi ako familiar kung ano yung 17 or 21 Opo. na mga panukalang batas na pinaprioritize ng administration. So, ang isa, yung political dynasty, ako, gusto ko itulak yun kasi ilang beses ko ng pinalyang bill na yan sa ibang congress, yung mga past congresses pa. At ngayon, nag-file uli ako. I think I'm the principal author kasi nauna yata ako mag-file dyan. So, yun, dapat itulak na yun kasi compliance sa constitution natin yan Kailangan ng enabling law, kailangan magpasa tayo ng enabling law. Papaano po yan? Yung inyo pong mga kasamahan mismo, baka po yung mga seatmate nyo pa sir. Oo, sila mismo. Opo, lulusot ba? Sa usapan namin, pag nag-uusap kami informally, okay naman sa kanila. Yung definition lang kasi para maging batas,
kailangan define natin ano ba yung political dynasty at ano yung saklaw ng anti-political dynasty law. Dahil ang material dyan, yung anong degree ng affinity sa consanguinity ang pinag-uusapan. Kasi merong version of 4th degree, 1st degree, 2nd degree, and so forth. So yun ang kailangang himayin, anong implikasyon. At saka yung level. Yung iba kasing bill, ang level na gusto, municipality or city. Yung version ko nga, provincial eh. Na halimbawang governor at meron kang kapatid o pamangkin na mayor, hindi po pwedeng dalawa kayo. Yung iba naman, sa level ng municipality, meaning mayor at may kapatid na vice mayor o kaya councilor, yun ang hindi pwede. So magkaiba yun. Oo. Opo. Senator, doon naman sa abolition ng travel tax kasi marami sa ating mga kababayan na yan talaga ang gusto mangyari, di ba? May connection yan sa tourism eh. Kasi nga, di ba, nagkaroon ng issue na mas mahal pa mag-travel ka sa loob ng Pilipinas kaysa mag-travel ka sa abroad. Totoo. So, ang isang nakakamahal siyempre, travel tax. Pero ako, pagdating ng period of interpellation, gusto ko rin makita anong implication naman to sa revenue natin. Kasi kung masyadong malaki yung foregone revenue, pag-aralan nating mabuti kasi alam mo, baon tayo sa utang, pagkatapos meron tayong laging budget deficit, pagkatapos magkaroon pa tayo ng foregone revenues. Gusto ko malaman kung magkano yon. Yung implikasyon, against, kailangan i-balance natin eh. Doon sa mag-gain naman, sa kung dadami yung turista, local, domestic tourist o foreign tourist, kung mawawala yung travel tax. Dapat balansehin natin yon. Ako wala pa akong clear na position kung susuportahan ko o hindi. Pag-aralan ko, kasi gusto kong balansehin yung revenue side at saka yung mawawalang revenues at saka yung gain naman in terms of tourism at saka pagbiyahe ng ating mga kababayan. Opo, kasi parang sa Southeast Asia po ata, Senator Ping, tayo lamang po ang nag-i-impose itong travel tax. Yes, under consideration din yun. Kasi kung tayo lang, halimbawa, yung VAT din, ano? Tayong isa sa pinakamataas, kung hindi man pinakamataas na VAT. No? Yung iba nga, Malaysia, I think, 0 VAT sila eh. Yeah. Yung Vietnam, I think, nasa mga 7% lang. Yung iba, 10%. Kaya, yun, napag-aralan namin nun, pinasa namin yung train law. Kasi kaya naman tayo mataas yung VAT. Ang dami natin mga lines of exemption. Napakarami, daan eh. Yung ibang bansa, kung bibilangin natin, pag samasamahin natin yung lahat ng lines of VAT exemption ng lahat ng Southeast Asian countries, mas marami pa tayo eh. Opo. So doon nagkakaroon ng leakage eh, yung nababawasan yung nakokolektang VAT dahil 12%. Ang kwenta ko nga dyan, assuming na wala tayong exemption, wala exempted sa VAT. Kung ating nominal GDP nasa 27, 28 trillion na yata tayo. At 10% lang ang makukolekta na sa VAT, isipin mo 2.7 trillion na sa 10%. Hindi siya 12%. Ano? Pero imposible naman yung walang exemption kasi incentives ito na binibigay para magkaroon ng investments. Di ba? Pero bawasan natin yung lines of exemption, hindi yung pagkarami-rami na nagiging dahilan pa kung bakit nandadaya pa yung iba. Kasi mga input VAT, kung saan-saan. Kaya nga pagka panahon na ng pagpapile na ng income tax o kaya yung mag-VAT, naku, naglipa na yung mga resibo at ang nagbebenta mismo taga-BIR. Opo. Opo, para makalusot yung iba. Opo. Para makabawas. Para makabawas. Opo, yung iba po baka hindi Kaya po dinideclare. biruan nga ng ibang taga-BIR, eto na naman, happy days are here again. Bentahan na naman ng mga resibo, parang pang-input. So ito talaga dapat yung mga pag-aralan pagdating sa taxation. Ang problema nga, yun nga, maraming konsiderasyon. Opo. Senator Ping Lacson, maraming salamat po. Salamat po, Senador. Sa inyong panahon po. Thank you, Sander. Angel, maraming Buhay salamat. po kayo. Maraming salamat po, Senate President Pro Tempore at Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson. Kasi nga diba sa PAOK TF siya dati, PNP Chief. So PNP yung Chief. parang yung pinag-uusapan natin kanina yung may sinabi siya ng mga parang Wordings. hindi yung sa traitor. Ano yung term dun sa traitor?